Alamin natin kung paano itinatanim itong makulay na halamang pinaniniwalaan maghahatid ng magandang kapalaran. Dito lang sa Tingin na yan! Ngayong darating na Chinese New Year, isa sa mga bidang-bida ang kulay na pula. Ito ay dahil pinaniniwalaan ng ating mga kapamilyang Tsino na ang kulay na ito ay nagdadala ng magandang swerte sa buhay at pangkabuhayan. Kaya naman, hindi ito nawawala sa bawat okasyon na ipinagdiriwang ng mga kabi nating Tsino. Mula sa damit, kagamitan, at palamuti sa kabahayan. Pula-pula talaga ang kulay ng kanilang mga kagamitan. At para sa mga di pa nakakaalam, hindi pala tanim na pampaganda ng kapaligiran ay may kulay-pula rin mabibili sa mga pamilihan. Ito ay ang tea plant o cordyline. Mula sa Grekong salita na cordil na nangangahulugang clap. Ito ay pinangalan ng cordyline dahil sa matataba at makakapalitong root stems na tumutubo sa ilalim ng lupa. Mapupula at mayayabong na dahon ang karaniwang taglay na katangian nito. Kaya naman, nagdadala ito ng swerte ayon sa paniniwala ng mga kagri nating Tsino. At sa kasalukuyan ay nauuso nga ang paglalagay ng pananim na ito bilang palamuti sa mga kabahayan at pampaganda pa ng kapaligiran. Kaya naman para sa mga nagnanais matuto kung paano magtanim nitong mamula-mulang pananim, abay maswerte nga naman tayo dahil may makakapagturo sa atin ng tamang paraan ng pagtatanim nito. Siya sino? Paul Pimentera, isang ornamental plant grower na mahigit 14 na taon nang nagpaparami ng tea plant o cordyline. Ayon kay Sir Paul, simple lang ang pagtatanim at pagpapatubo ng tea plant o cordyline. So, paano po ba ito itinatanim at ano po yung mga kakailanganin natin? Maghanda po tayo ng isang poly bag na medium size, soil mix na pinaghalong garden soil at organic material, tubig na pangdilig, at cuttings ng tea plant o cordyline. Okay, so ngayon po, umpisa na po natin. Ito po ang una natin gagawin. Kukuha tayo ng isang puno ng tea plant para ating kunan ng cuttings. Oh, Ang saan po? haba ng ay 2 Yung inches. sukat po galing dito sa dahon, 2 inches po. 2 inches po. Okay, yan. At Babaliin ito po lang, yung... ganun lang kadali, babaliin lang. Ayun lang. Okay. Napakasimple po. At ito po ay Tatanim na natin to. itanim po natin. At saka yung natitirang tangkay, Oo. maghiwa po tayo ng 3-4 na pulgada. Okay, yan. Ito po yung tangkay nga natitira. Ay pwede rin gamitin, itatanim din. So ito na po yung pwede natin gawing seedling. Pwede rin gawin Okay. seedling. So itatanim na natin dito sa palibot ng ating mother plant. Ayan. Pagkatapos, Didiligan po natin morning and afternoon. ayon kay Sir Paul, importante ang pagdidilig dahil ang moisture at sapat na tubig ang nakakatulong upang maging mas matingkad ang pulang kulay ng ating tanim na tea plant. Pagkatapos ng pagtanim nito, ay ilalagay po ito sa medyo lilim na lugar, yung seeded area. So hindi pwedeng direkta masisinagan ito ng araw. Hindi po pwede kasi malalanta po yung mga leaves. Pagkatapos ng 15 araw o kapag nakitang matibay na ang tangkay nito, pwede nang ilipat sa mas malaking pot ang ating tea plant o cordyline. At dahil usong-uso ito ngayong panahong nalalapit ang Chinese New Year, mabenta itong tea plant sa mga pamilihan. Ayon kay Sir Paul, ang bawat isang tea plant o cordyline na nakatanim sa pot ay naibibenta nila ng 150 pesos to 250 pesos. Depende sa ganda ng kulay at lago ng dahon nito. Ayos, di ba? Kaya naman, heto muli ang mga kailangan at proseso sa pagtatanim ng tea plant, mga kaagri. Alalahanin ang natutunang paraan at huwag kalilimutan dahil bukod sa swerteng maihahatid at bilang pampaganda ng paligid, maaari din itong mapagkukunan ng pangkabuhayan. Maraming salamat po sa inyo, Sir Paul, sa inahayang po kaalaman sa amin. Walang anuman, Ruben. Mga kaagri, isang tanim na may kaakit-akit na kulay at naghahatid pa ng swerte sa ating buhay at pangkabuhayan. Tea plant o cordyline. Itanim na yan! Naman, sa rin, naputol mo na Susunod!